Paano kung nakatanggap ka ng masamang balita habang nagtatrabaho ka sa ibang bansa? Isang tawag. Ang bungad sa'yo? Ang asawa mo at 2 anak na babae? Ang dahilan kung bakit ka nabubuhay ay brutal na pinatay sa loob mismo ng inyong bahay. Paano mo haharapin ang ganoong uri ng balita? Si Estrellita Vizconde, 49 na taong gulang. Si Carmela, 19, na hinalay pa bago binawaan na ng buhay. At ang bunso na si Jennifer, 6 na taong gulang pa lamang. Sa kabuuan, 49 na saksak ang tinamo nilang 3. Isang krimen ng purong kasamaan na yumanig sa buong bansa noong Hunyo 30, 1991. Ang ama at haligi ng tahanan na si Lauro Vizconde ay nasa business trip sa United States nang mangyari ang trahedya. Masigla ang bahay na kanyang iniwan, ngunit isang nitso ang kanyang dinatnan pagbalik sa Pilipinas. Sa halip na isara ang bahay para sa masusing investigasyon, naging magulo ang otoridad. Hinayaan nilang pumasok ang iba't ibang tao sa loob ng kwarto. Ang mga bakas ng sapatos at fingerprint na sana ay magtuturo sa totoong salarin. Tuluyang nabura. At ang mas malala pa rito, may isang napakalaking ebidensya ang tuluyang naglaho. Nagsisimula ng bumaho ang silid, kaya dahil sa kapabayaan, pinasunog ang kutsyon at mga bedsheet kung saan natagpuan ang mga biktima. Ang sapot na posibleng naglalaman ng DNA naging abog na lamang. Sa loob ng halos 4 na taon, naging malamig ang kaso. Ngunit noong Abril 1995, iniharap ng NBI ang star witness, si Jessica Alfaro, isang umaming dating drug asset na nagsabing nasa loob siya ng bahay noong gabing iyon. Itinuro niya ang web gang, isang grupo ng mga kabataang galing sa makapangyarihang pamilya, kabilang si Hubert Webb, anak ng senador na si Freddie Webb. Ito na ang trial of the century. Noong 2000, ang hatol, guilty, habang buhay na pagkabilanggo. Ngunit may ibang kwentong ipinaglalaban ang depensa. Matatag ang alibi ni Hubert Webb. Wala siya sa Pilipinas. May US immigration documents na nagpapatunay na nasa Amerika siya noong Hunyo 1991. Humingi ang depensa ng DNA test sa natitirang biological evidence na nakuha sa katawan ni Carmela Vizconde upang matapos na ang lahat ng duda. Ngunit dahil sunog na ang kutsyon at bedsheet at matapos ang mahabang panahon, isang nakakagulat at nakakadismayang pag-amin ang ginawa ng Estado. Naiwala pa ng NBI ang tanging sample ng semen na naitabi. Naglaho ang huling pag-asa ng forensics. Noong Disyembre 14, 2010, sa butong 7-4, pinawalang sala ng Korte Suprema si Hubert Webb at mga kasamahan. Binigyang diin ang kawalan ng kredibilidad ni Alfaro at ang tibay ng alibi. Para sa mga akusado, paglilinis ng pangalan. Para kay Lauro, isa pang hampas ng tadhana. Noong 2011, natapos ang 20-year prescription period. Hinding-hindi na pwedeng buksan muli ang kaso. Pumanaw si Lauro Vizconde noong Pebrero 13, 2016 nang hindi nalaman kung sino talaga ang pumaslang. Ang Vizconde Massacre ay nananatiling permanenteng sugat sa sistema ng hustisya. Isang kwento kung saan milyon-milyon ang nanood, mga buhay ang nawasak, at dekada ang lumipas. Ngunit ang katotohanan ay nananatiling nakakulong sa dilim. Estrellita, Carmela, at Jennifer Vizconde. Mahigit 30 taon na ang nakalipas, ngunit nananatiling bigo ang hustisya.